Mahalaga po ito, mga kababayan. Yes. Ginagamit ni Marcos ngayon ang issue na tayo ay binubuli ng China para magpaawa-awa kay Donald Trump sa Yes. Amerika. Power effect. Sapagkat sinita na ni Donald Trump ang mga bansa na nagko-cooperate sa sindikato at diskartidor na International Criminal Court. Natatanggalan sila ng mga suporta. At kung hindi sumunod sa panawagan na bubuwagin ang ICC at ipatigil ang pakialamero at alasindikato na ICC, ang mga kaalyado ng Amerika ay may pananagutan para makalusot si Marcos at hindi siya latiguhin ng Estados Unidos. Ginamit niya ang China issue para kunwari inaapi tayo. Pero pakinggan natin ang eksperto na pananaw ni Profesor Kaado Paglinawan tungkol sa mga pahayag na baluktot ni Defense Secretary Gibo Teodoro na puro lang tapang-tapangan at puro pagkikipagkirian, wala namang laman sa katotohanan para sa kabutihan ng ating bansa. Si Kaado Paglinawan. Tatlong kontra po ang didiscussing ko, sumandali. Una, kontra korupsyon. Wala na, kinuna na ang land bank, sabi ni Kong Jing, DBP, SSS, GSIS, PDIC, ano pa ba? Lahat na yata ng ahensya. No? Pati yung ODA. Lahat po ng pondo na galing abroad for infrastructure projects, dinivert na nila sa flood control. At dahil dito, wala tayong productivity. So, first quarter, 2.8 ang ating GDP, Gross Domestic Product. At ang projected sa end of 2028 ay 3% lamang. Ito po ay mas mababa pa kaysa nung taon ng pandemic. Mababa pa po kaysa nung nakakulong tayong lahat sa COVID-19. At pinakamababa since 2009. May mga Muslim ba rito? Yes, marami. Taas ang kamay. Mabuti naman. Marami ang ating Bangsamoro brothers and sisters. Kasi kahapon, nanood ako ng video. Nagmumura. Nagmumura si Anton Lagdameo. Dahil siya'y sinibak sa anumang katungkulan sa bar. Alam niyo ba mga kabansang Muslim, noong 2019 na-discover ni Congressman Andaya na nandadaya si Ben Jokno at si Amena Pangandaman. Sa kauna-unahang pagkakataon na huli ni Duterte ang insertions. Kaya sila'y tinanggal as Secretary and Undersecretary of Budget. June 30, 2022, kasusumpa pa lamang ni Bongbong Marcos, ibinalik si Ben Jokno na Secretary of Finance at tinalaga si Amena Pangandaman na Budget Secretary. Alam na. Day 1 pa lang, in-implement na nila ang O-Plan Plunder. Kaya ako'y nalulungkot dahil pati pondo ng bar doon sa mga sumusukong MILF, kaya kayo nagkakagulo.
wala nang pera. Yun. Simple lang. At gusto kong i-announce sa inyo na ang bagong bangko ng mga Muslim ngayon, ang tawag, Amena Bank. Amena Bank. Hindi na Amana. Amina ba? Dahil Chief Executive Officer at Chairman ho ninyo ngayon ay si Amena Pangandaman! Na mga magnanakaw. So yan mga kabansa, kontra korupsyon para itaguhin ang ating ekonomiya. Sa 3% po, bagsak tayo kaya ano pa bang gawin ni Marcos sa last 1.5 or whatever years dyan. Failed state. Tama po yan. Failed state. Noong February 20, ito naman ay napansin po ng mga Chinese Coast Guard na tinatakpan ng Philippine Marines ang BRP Sierra Madre para itago ang construction going on. Ito po ay isang paglabag sa provisional agreement na ikinatapos ng bakbakan dyan kung saan ang isang sundalo natin ay naputulan ng daliri noong 2004. So yung agreement nung panahon ni Erat, panahon ni Gloria, panahon ni Noynoy, panahon ni Duterte, sa routine resupply na tinanggal ni Marcos noong February 2023 at ibinalik bago magtapos ang 2024 ay nabasag ng muli. Kaya nagpadala ng dalawang maliit na bangka para kunan ng litrato. Anong ginawa? Habang sila'y kumukuha ng litrato, pinagbabagbo sila ng sagwan. Yan po ay pilit na itinatago ng ating Department of National Defense under Secretary Giba Chudoro. Giba talaga. Gibang-gibana. Giba. Dahil ang pangalawa ko pong topic ay kontra-gera. Kontra-gera. So, hindi po pinatawag ang ambassador ng China. Talaga po nakaschedule na meeting ngayon dahil darating si Wang Yi, yung foreign minister ng China. At nung tinatanong ko aking mga kaibigan sa China Embassy, ano sabi ko? Bakit ayaw pa ninyong batukan yan? Alam niyo sabi? Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang pinakamalapit na kapitbahay. Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang kaibigan. Dahil ang trato namin sa inyo ay hindi lamang kasosyo sa nakaraang kasaysayan. Ang trato namin sa mga Pilipino ay kayo ay mga kamag-anak namin. Kaya hindi kami basta-basta gagawa. But because of what happened, lahat po ng loans dapat ng China ay i-declare na in default. Kaya nag-request si Marcos before the ASEAN Foreign Ministers Association, ASEAN, na mag-usap muna. At dahil sa meeting na yon, siguro ang i-announce niya sa kanyang SONA ay a reset in our relationship
with China.